po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-4 na araw or 4th day ng pagbabahagi ng ating devotion video. So, tayo po ay nasa Lucas 17:4 na. Ayan. Kamusta po ang lahat? I do hope and pray na lahat po ay nasa mabuti. Ayan, pahinga na po ng inyong lingkod kaya nakapag-devotion na. And ayan, ito ibabahagi ko naman sa inyo. And I pray for blessing sa lahat ng mga nangangailangan and prosperity. I pray din po for healing para sa mga nangangailangan ng kagalingan dahil may mga mensahe po na tungkol sa mga healing na idinedeclare para sa bawat isa. And kung man po ang ating mga pinagdadaanan, alam natin na mapagtatagumpayan natin yan dahil ang ating Panginoong Jesus ay napagtagumpayan na ang mundo. Ayan. So, bago po tayo magsimula ng ating sharing of devotion, mamanalangin po muna tayo. Ama namin Diyos na kapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon muli at nagpapasalamat sa inyo para sa inyong kabutihan, Panginoon, sa amin sa bawat araw, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon. We pray na ito ay uunlad, Panginoon, at magiging masagana, Panginoon, lalo na ang pakikinig, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, sa tulong ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, at banal na Espiritu, Panginoon. Nalukuban niyo po ako ng inyong karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang ang aking maibahagi sa aking kapwa at mga manonood at makakapakinig, Panginoon, ay maging kagamit-gamit para sa ikabubuti ng kanilang buhay, Panginoon, at paglagong espiritual. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 17:4. Sabi dito, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihing, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Sabi ang message, sinasabi pa dito na kung sa loob daw ng isang buong araw ay 7 beses o ulit na nagkasala sa iyo ang iyong kapwa o kapatid sa pananampalataya, lalo at nagsabi ito na nagsisisi siya, ay dapat mo daw itong patawarin. Sa application naman, pinapakita lang dito na ilang beses daw tayo na dapat magpatawad sa ating kapwa o kapatid sa buong araw. Dahil iisa tayo at magkakapatid na sumasampalataya sa Diyos. Hanggat maaari, kung humingi ito ng tawad, ay patawarin agad natin kahit pa nga di pa ito humihingi ng tawad. Dahil ang Diyos ang unang nagpatawad sa atin sa kabila ng ating mga kakulangan o kahinaan at kasalanan mula pa ng pasimula. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ni Jesus na nasa puso at isip natin at ang banal na Espiritu ang siyang nihipo sa atin upang maging madali ang pagpapatawad. Maaaring sa una ay mahirap, subalit makakaya natin ito. Ayun nga. So, 'di ba, nobody's perfect naman dahil mula nga nung pasimula, alam naman natin na nagsimula sa ating mga ninuno na si Eva at Adan at sila talaga ang ating mga ancestors na nagsimula sa kanila ang kasalanan. Kumbaga, maganda sana yung plano sa atin ni God na tayo ay manirahan ng matiwasay at maayos at panghabang buhay sa Garden of Eden or sa paraiso. Subalit, pumasok ang kasalanan, nagdulot na hindi maganda upang mapalayo tayo ng relasyon sa Diyos. Imbis na dapat close tayo kay God. Kaso lang, ang nangyari dahil pumasok nga yung kasalanan, nagkaroon ng sumpa. So, ang tao, nagkaroon ng death or kamatayan, di ba? Tumatanda. Imbis na dapat manatili lang tayong tawag dito, mga young looking and young at age. Kaso lang dahil pumasok ngayon kasalanan, kaya yun, nagkaroon ng death or separation natin sa Diyos. Pero thanks God, abi nga nabubuhay na tayo sa New Covenant na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay dumating dito sa lupa upang tayo ay iligtas or tubusin sa lahat ng ating kasalanan. Yes po, ayan, lahat. Mula sa kasalanan noon, mula sa ating ninulong si Eva at Adan, ay tinapos na po yan lahat. Iniligtas na po yan ng ating Panginoong Yesus. Mula sa kasalanan noon hanggang sa magiging kasalanan pa natin in the future. Lahat po yan ay bayad na. Pero,
ito ay may isang kondisyon. Siyempre, kung tayo ay sasampalataya, ide-declare natin na ang ating Panginoong Yesus ang ating Diyos at tagapagligtas. At siyempre, kapag nakapag-isa ka na kasi kay Jesus Christ is, kumbaga, hindi mo nababalikan yung dati mong pagkatao. Halimbawa, dati, magagalitin ka. Kapag nakapag-isa ka na kay Jesus Christ and you declare that Jesus Christ is your Lord and Savior, syempre, magiging mahinahon ka na as time by time na lumalakad ka sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, yun nga, sa una, mahirap, kagaya dito, yung patatawarin mo yung mga nagkakasala sa'yo. Kung ilang beses man sila nagkasala sa'yo, but, ayan, by the help of God, makakaya natin yan. Hindi sa ating sariling kakayahan, pero lagi tayong manalig at umasa at patibayin ng ating faith. Kaya Jesus, sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos Ama, at ang banal na Espiritu ang mag-uudyok sa atin, sa ating konsensya para tayo ay gumawa ng mga mabubuting bagay. Dahil kung ang Diyos nga sobrang bait at sobrang mapagmahal sa atin, tayo pa kaya na kanyang nilikha. So, yun lamang po sa ngayon. Bukas po ulit ako sharing ng ating video devotion. Have a nice day sa lahat and God bless us all. Mwah!